Alright, hot subject ito. Okay, a year ago ay nagbigay tayo ng statement na ang Pilipinas ay talagang very attractive sa mga bandido sa ibang bansa. Ang ibig ko sabihin ay doon sa mga organized crime ay perfect daw ang Pilipinas. Okay? Kung napapansin nyo, ay yung Nigeria, yung mga budol-budol doon ay na-attract na sa Pilipinas. At itong mga ano ba, mga Bangladesh, yung mga politiko ay nag-invest na sa Pogo. Alright, kasi itong itong mga simbahan na mga maliliit ay talagang napakagandang instrumento para sa mga money laundering, okay? Especially walang tax ito. So, napakagandang route nga naman nito, okay? So, sa yung mga drug money ay may tatago din dito at saka alright, recently itong si former Senator Trillanes, former Senator De Lima, at saka itong ating si Hontiveros ay iniimbestigahan itong si Kibuloy. So sa pag-withdraw ng pangalan niya sa business, okay, ng SMNI at saka itong KOGC, yung kanilang relihiyon. Anyway, at ang ipinalit nila ay si Pangulong Duterte, na administrator. So, very contradicted to at maraming mga nagsasabi na nasa panic mode na ang mga Duterte. At may nagsasabi na ang mga Duterte ay malaki ang investment diyan. Dahil napaka-unfair naman na si Pangulong Duterte nga naman daw ay hindi naniniwala sa Diyos, binumura niya yung mga Diyos, ngayon siya ang administrador ng simbahan. At napakaraming pera ng simbahang ito. It's out of proportion. Saan nanggagaling ang mga pera nito? At yun ang mga iniimbestigahan din. So, maaring may nag-i-invest dito sa simbahan na to, merong mga kasosyo. So, yun ang inaalam nitong tatlong senator. So, napakabigat na nangyayari sa Pilipinas. So, ang masama dito, okay, merong mga membro ngayon na mga Kibuloy na nagrarally sa liwasan ng Bonifacio. May mga tao na pinupukol sila na kayo yung mga ulaga, mga tanga. Sabat ang inyong boss ay nagpapakasasa sa kayamanan ninyo. Ay kasi may mga issue ng mga slave labor mga pang-apit saka sobra-sobra daming luxury ng mga namumuno sa taas. So tapos bigla nilang inilipat, ibinigay nila dito kay former President Duterte. So, nagkaagulo ngayon ng mga tao. So, ako naman, ang aking insight, so bibilisan natin to ang ating insight dito. Kung i-elaborate natin to, napakahaba. Kaya, I'd rather be straightforward. Ang aking insight naman dito, ako ay instead na tawagin kong mga ulaga, mga tanga, yung mga nagrarally doon, hindi natin alam kung nakain pa sa tamang oras yung mga taong yun. According sa mga data na nakukuha natin, ay uunawain natin. Ito ang aking pananaw. Kung pagbabasihan natin yung panahon ni Hitler, meron siya mga henchmen na nakapaligid sa kanya na nakikinabang. Kasi hindi kaya gawin niya ng isang tao kung hindi sila magpo-form ng isang grupo na magsosolid, di ba? So, at meron nga mga kasama sa kaso si Kibuloy na ng-api din, na sila ang nag-execute. Talagang ginagawa nila lahat ng paraan para magpatuloy itong mga kawalangyang ito. Okay? So, maraming mga abuses din ng mga lieutenant itong si Pastor Kibuloy. So, dapat ding imbestigahan iyon. So, anyway, balik tayo dito kay President Digong. It's funny how si President Duterte ay meron ako nakita na clips na binumura niya ang COA at ang hamon niya sa COA ay dapat daw mga to ay kidnapin at torturin. So, ang mga tao naman ay yung mga nakapaligid kay Duterte, kunyari, jokes daw yung sasakyan. Pero,
sa mga seryosong tao na mga taxpayer, teka muna, hindi ba kayo ang gobyerno? Gobyerno yung tao yan eh. So, ang mga tao talaga ay hindi alam kung anong gagawin, bakit sila, they end up to this situation. Yung kanilang frustration ay talagang overwhelming din. Luckily, meron pa tayong mga katulad ni Senator Hontiveros na talagang pilit na lumalaban para sa mga may hirap, okay, doon sa mga naapi. Kaya lamang ay talagang, like what I said, ay talagang ito ipuok na ng mga bandido itong Pilipinas. Oh. Okay, lately ay maraming mga tawag nung iba doon boogers or mga jukebox vlogger na nagpunta ng Davao. O yung mga walang yan, ng mga vlogger. At siyempre, ay chiching, makakakasaot sila eh. Ay ibinebenta na nila ang kanilang ang kanilang kaluluwa doon sa mga tao. Anyway, ito naman ang advantage na manood kayo kay Pilosopong Mamay, ay straight to the point at i-update ko kayo at hindi na kailangan maraming elaboration. Nasosort out ko yan para sa inyo. Okay, so kasi retired po ako, full-time ako nanonood ng mga bali-balita at saka yung aking insight is very reliable. Okay? So, ngayon, ang mga Pilipino, wala ba tayong hope? Lagi may tanong ng mga, so ano na ngayon? What's next? Okay? So, ito naman ang insight ni Pilosopong Mamay. Kailangan bigyan natin ng hope ang mga Pilipino na happy ending din ito. Okay? So, kung mapanagumpayan, itong mga sitwasyon nito, itong mga krisis sa Pilipinas, let's say, let's say itong bigas ay hindi naging 20 pesos, pero at least close to 30 pesos. That's a good accomplishment, okay? Kung itong mga EGK ay mabuksan, yung mga bandido ay mahuli, yung mga bandido na dineder ang gobyerno, at dahil sila ay mga powerful na tao, hindi kumikilala sa batas ng Pilipinas, ay mapanagumpayan ng mga Marcos. So, there's a possibility na mare-re-elect ang Marcos. Sana kung mayroon pang Marcos. So, ano ngayon na sitwasyon dito? Kasi yung anak daw ng Marcos ay wala pang 35 years old. Okay, ito namang si Amy Marcos ay basang-basa ang papel dahil ang tingin ng mga Ilocano daw ay hindi nasusuportan dito kay Amy Marcos. Okay? Parang itinakwil na siya ng mga Ilocano. Ito namang si Romualdez ay parang hindi siya tanggap kahit sa survey, hindi siya tanggap hindi siya susuportahan ng mga tao. Parang wala pa siya na ipapakitang kagalingan puro pamumulitika lang pakikipag-away lang So, sino ang panlaban ng mga Marcos? Kailangan may endorse ang mga Marcos. Like what I said, kung maganda naman ang performance ng mga Marcos, ay malakas ang endorsement nito. Okay? Merong weight ang kanyang endorsement. So, hindi lang ito nakikita ng iba. I would say na kung mapanagumpay ni Marcos at maganda yung napalabas niya during his term, ay don't be surprised kung sabihin ni Marcos to, lahat ng ito ay behind dito ang First Lady. Kaya ako napanagumpayan ito. Okay? So, teka, itong First Lady ay talagang brilliant lawyer ito. Okay? Hindi nyo siya nakikita na nakipagtalo dahil there's a reason behind that. Hindi siya nakikipag na namumulitika at this moment. Okay? Si Cory Aquino ay plain housewife lang. Samantalang ito ay brilliant lawyer. Itong asawa ni Marcos. At ni President Marcos, I'm sorry. So, at kung kukunin niyang vice, itong si Rapi Recto, asawa ni Vilma Santos, ay palagay ko very strong tandem ito. Okay? At incumbent pa. So, yun ang aking insight. So, anyway, mahaba pa ang labanan, makikita natin, yun kung maganda lang ang performance ng mga Marcos. At malakas ang tandem. So, sa ngayon, si Lisa Marcos ay matalino. Napaka-bad timing niya kung siya
ilalagay niya ang pangalan niya ng maaga at sisirain lamang. Okay? Lalo na meron siyang mga inalis na mga bad apple, okay, sa administrasyon at nanggugulo sa kanya. Yan, yung mga grupo ni na Maharlika, ni na Vic Rodriguez, na Glenn Chou, mga nabigyan ng pwesto, ay ginugulo na siya. So, pero siya nananahimik lang dahil bakit mo nga naman papatulan yung mga yon? So, maghintay-hintay lang kayo, siguro ay lalabas na yung mga achievement ni First Lady in the last 2 years before election ng mga presidente, ay lalabas yung mga accomplishment ni First Lady. So, it makes sense. Anyway, hanggang dito muna tayo. At salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. At lagi tayong na-update from now on. Okay? Alright. I'll see you with my next vlog. Peace out.